sa ating karamay. Opo, dakilang Diyos, maraming salamat sa dakila mga taon, galap mo sa amin sa araw na to. Kami po ay dinala mo rito sa sambahan, upang purihin, salamatan, sambahin ka namin, Lord. Thank you so much, Lord, the great privilege and opportunity given to us tonight. That you bring me here safe, Lord, to the first leading prayer about the living honorable pastor, the prophet of God, and we, the humble servant, to deliver love and message to the brethren, and I bind sending us out in this, Lord God, in the midst. In Jesus' name, amen. Praise the Lord. Hallelujah. Everybody say, praise the Lord. So, first of all, the highest praise, glory, honor, thanksgiving, and majesty only and belongs to our loving God. And as they say, we'll give them all honor and respect to our dearly beloved evangelist, Tolas Almeida, nine-time prophet of our loving God, and Spirit cherish the blessed memories and precious teaching beloved son, Pastor Lake Almeida, and all beloved children. All blessed Almeida family, and I greet also my beloved family, my co-preachers, my co-workers, and to all of you, my dearest brothers and sisters in Christ, at sa lahat po ng mga nanonood sa buong daigdig sa ating live streaming po. Maraming salamat. Amen. Palagpagan po natin ang ating mahal na Panginoon. Sinong pinagpapala ng Diyos sa gabi ito? I believe na tayo pinagpapala dahil binuhos ng Diyos ang iyang matamis sa presensya sa ating kalagitnaan. Yan ang inatawag na blessing, abundant blessing spiritually. Kaya yan ang nasain natin, yung spiritual, yung ibinubuhos ng Diyos. Ang kanyang matamis na presensya. Hindi po mabili ng pera po yon. We cannot purchase of money ang presensya ng Diyos. That is gift from above. Binubuhos ng Panginoon sa ating kalagitnaan. Ibigay sa kanyang mga anak na malinis sa mga puso. Palakpakan po natin ang Panginoon. Kaya may mahal sa ating paglilingkod, kailangan natin maglingkod ng tapat, sincero, nagpapahalaga ng ating kaligtasan. Dahil huwag tayo magkumpiyansa. Dahil sabi sa Biblia, we are surrounded by iniquity and temptation. Napaikutan po na tayo ng kasalanan sa lupang ito. Iniquity and temptation. Kaya mag-ingat, dahil sabi ng Biblia, even the very elect shall be deceived. Siya ng pinakapinili na daw, malisip pa. Amen. Malinla pa. Maluko pa. Mawala pa. Kaya sa gabi ito ang pag-aralan natin, ang ating title of our Bible study or preaching is Hold Fast Your Faith. Hold fast your faith. Ano ibig sabihin ng hold? I-hold mo. Panghawakan mo. Amen? Amen? Panghawakan mo fast. Panghawakan mo ng mabilis. Madali. Amen ba? Amen. So, panghawakan. Ang ibig sabihin ng panghawakan, maging matatag. Firmly secured. Yung firmly, maging matatag. Amen? At secured, matatag na, secured pa, sigurado. Sigurado. Ang itong ating paglilingkod sa Diyos ay sigurado patungo ng langit dahil sa mga nangyari sa ating buhay based sa mga testimony sa mga kapatid natin to prove without inisyado sa doubt ng Diyos natin pilang kinikuran ay totoo buhay at magyarihan. Amen. With signs and wonders following in our life, healing of our sicknesses, protection of problem, grabe, financial blessing, kumplito. Kaya ano pa natin? Kaya pangako ng Diyos, tatlo Prayer ni Apostol Pablo sa mga kapatiran, Beloved, I wish above all things, that thou mayest prosper. Most wagod, mayest prosper and be in health. Thy soul, even thy health, and thy soul prosper. Ang pagpapala, tatlo, physical, financial,
at espiritual. Makamit po natin yan pag tayo po ay maging tapat, sincero, maglingkod sa ating malapainan. Amen? So we're blessed and lucky tonight because nakapiling natin ating mga kapatid, Sir Linda. Matagal ng panahon na gusto niya magbisita sa atin. So nakapiling natin sila. Nagpala tayo. Amen? Kaya sa pag-atawa ng Diyos, sa dalangin natin, dearly beloved pastor, and all beloved children, talagang halos palagi na nanonood tayo, napapanood nila tayo dito. Mami na ngayon, natuwa siya dahil nakita na tayo sa personal. So, yun ang sa Diyos labang apurihan. Amen? Wala tayo. Without God, we're nothing. So, to God be the glory, and all the glory is for the Lord. Mami naman, dahil may tao ng Diyos na langin para sa ating lahat. So, sabi ng Biblia, pakibasa kindly, Hebrews chapter 10, verses 22 up to 23. Praise the Lord. Sa aklat ng mga Hebreo, Kabanata 10, ang talata ay 22 hanggang 23. Tayo'y magsilapit na may tapat na puso sa lubos na pananampalataya ng ating mga puso na winisikan mula sa isang masamang budhi at mahugasan ang ating katawan ng dalisay na tubig. 23. Na ating ingatang matibay ang pagkakilala ng ating pag-asa upang huwag mag-alinlangan sapagkat tapat ang nangako. Amen. Palakpakan natin ang Diyos. Before I forget, I would like to greet ang beloved wife. Sweetheart, happy wedding anniversary. By the grace of our loving God, through the years, almost 30 years, na kami pinagpala ng ating malapang noon. Amen? With our beloved children, kasama natin sa gawain, at sa akong lahat ng mga kapwa manggagawa, at sa inyo lahat mga minamahal, for your support and sincerity in serving the Lord. Nandito pa rin kami sa inyo, harapan, sa pag-atawa ng Diyos, bagamat minsan marami tayong mga lapses, marami tayong pagkukulang, pero still, nagsumikap tayo. Ang importante lang naman ang pagsumikap. At marami tayong pagkukulang, marami tayong pagkakamali, marami tayong pagkakasala because we are just only human. Sometimes we forget. Makalimutan natin. Amen ba? Ang tao subject to sin. Kaya ngunit, ipakita mo lang sa Diyos ang iyong pagsumikap. Ang iyong pagsumikap. Nga pagtibayin mo, sabi dito, sa iyong paglapit sa Diyos, let us draw near with a true heart of full assurance of faith. Having our hearts sprinkled from an evil conscience and our bodies washed with pure water. Kailangan lalapit tayo sa Panginoon na may totoong puso. Amen. Na mayroon tayong kasiguruduhan sa ating panampalataya. Ang ating mga puso ay nahugasan galing sa masamang konsensya. Sprinkled from an evil conscience. And our bodies washed with pure water. Nahugasan yung katawan natin ng pure na tubig. Yung bautismo sa tubig na mayroong kapangyarihan, doon po tayo nahugasan. That's why let us hold fast. Hawakan natin, pagtibayin natin. Amen. Ang ating propesyon, itong paglingkod sa Diyos is a propesyon. Para ba nag-eskwela ka, lahat gawin mo. Pagsumikap sa pag-eskwela dahil mayroon kang ambisyon to reach the goal of success. To become professional, if you graduate, you became professional. You became an engineer, licensed engineer, doctor, lahat. Lawyer. That is your profession. Yung paglingkod sa Diyos, pagkikilala sa panampalataya, ito po'y sinasabing profesyon sa ating pananampalataya. That's why pagtibayin mo, panghawakan mo, at pagtibayin mo ang inyong propesyon, ang iyong pagkatinawag ng Panginoon sa ating pananampalataya. Without wavering. Ano ibig sabihin? Walang pag-alinlangan. Walang
pagbabago. Hindi nagwi-wave. Katulad ng alon ba? Pagdalhin doon sa kabila, dito, nagwi-wave. Kailangan manatili. Sabi to, firmly secured. Matatag at sigurado yung ating paglingkod sa ating Panginoon. Hindi tayo kaya palit-palirin ng hangin kung saan tayo dadalhin ng alon. Hindi po. Maging matatag tayo. Hold fast the profession of faith without wavering. Walang pag-alinlangan, walang pagduwa-duwa kung sa Bisaya. For He is faithful that promise. Dahil nangako tapat ang Diyos sa kanyang pangako. Na hindi tayo pabayaan. Sabi ng Diyos, I will never leave you, nor forsake you, nor fail you. I am with you always. I will go before you, and I will always there. Kaya pag sa ating paglingkod sa Diyos, mga minamahal, sikapin natin na sa ating paglapit sa Diyos, mayroon tayong malinis na puso. Malinis at totoong puso. Hindi maruming puso. Hindi mayabang na puso. Hindi plastic na puso. Hindi manglulokong puso. Amen. Oh? Sabi dito, let us draw near with a true heart in a full assurance of faith. Kaya paglapit, sa ating pagbalapit sa Diyos, draw near sa ating pagduol, pagpalapit sa Diyos with a true heart in full assurance of faith. Totoong puso na mayroong kasiguruhan sa ating pananampalataya. Hindi nagwi-wave. Amen. Kahit anong problema, anong pagsubok, anong intriga, pagsubok na may tingin sa buhay, hindi nagwi-wave. Hindi mag-isip, hindi na ako sasamba, doon ako sa kabila sumamba, doon ako doon sa ibang reliyon sasamba. Without wavering. Hindi nagwi-wave. Hindi nagdadala ng alon. Tumatayo ng matag. Nagpapalis, nagpapatuloy. Hindi ka mo malaman yung mali. Nilawa, demonyo toso. Takpan niya ang mabuti, hindi kitang kabuti ng patihan, makita mo kasamaan. Your heart sprinkle. Dapat yung puso natin nagasan ng tubig galing masamang puso. Amen ba? And our bodies was with pure water. Kung naugasan ng ating katawan ng malinis na tubig at ang ating puso na wisikan na galing sa masama, evil conscience, masamang pag-iisip, masamang puso. So, makatayo ka na. Makatayo ka na, maging matatag ka na ang iyong panindigan sa iyong pagkatawag sa ng Diyos sa iyong panampalataya na walang hindi nagwiwib, hindi nag-alinlangan. Hindi madala ng agos, hindi maguyod-guyod ng tao, hindi mabira-bira ng tao, hindi madala sa istorya ng tao. Tayo ang iyong panampalataya firmly secured, matatag at sigurado ang iyong paglingkod. I don't care what happens in my life. I don't care what troubles happen in my life. I don't care what intrigues happens in my life. As long I stand firm, secured, pinagtibay ko, pinanghawakan ko ang aking panampalataya, paglingkuran ko ang Diyos. Di alam ko, pagdating ng araw, totoo ang langit na di pupuntahan. Bakit nandito tayo?
What is our aim and purpose? Dahil gusto natin ng langit, di ba? Di ba? Pero naman ang Pastor Wise, sabi Abraham, ang bago pang worker, bakit ka mag-worker? Matagal ako nakaisip. I know, you are a graduate, you are a professional, bakit ka mag-worker? Ang workers, walang isaktong tulog, walang isaktong pahinga, walang isaktong kain, walang isaktong pera, blessing. Bakit ka mag-worker, ipalit mo yung profession mo? Matagal ako nakasagot. Inisip ko muna, Lord, bakit nga ako maglingkod sa iyo, magpagamit? Bakit totally talikuran ko ang aking profesyon, ang aking mga loved ones, pamilya, nangailangan sila ng financial support ko? Because I am the second child in the family. Ang aking kapatid, may asawa na, dahil malaking gap namin. Nag-graduate ang kapatid ko, 17 years old, nag-graduate sa college, saka ko pa ko pinanganak. Kaya 17 years ang gap. Kumbaga, akong tumatayong panganay. Para ako naging backbone ng family, din papa ko, nag-retired. Sundalo, nag-aset, ginawa ng Diyos. Tumulang luha ko. Sabi ko, mahal na pastor, I don't care what happened in my life as long paglingkuran ko ang Panginoon dahil dati hindi ako naniniwala sa Diyos. Una ko ng bisyo, pinawag ako na sa pangangitan ng pangaralyo, nabuksan ng isipan ko. Bahala na, maghirap ako, mala pastor, basta importante, paglingkuran ng Diyos. Bakit hindi ko mabayaran ang libreng kaligtasan, pinagaling aking karamdaman sa baga, bahala ng Diyos sa aking pamilya. Ibraan, yung gagakwarto, pagsunod na araw, sinubukan ako sa aking panging manggagawa. Nagali ako sa magandang pamilya, hindi naman sa nagmayabang. Tatlo-tatlo yung aming katulong. May sa surrounding, may tagaluto. Kasi may restaurant kami dati. Lahat ng mga sundalo, PC. Philippine Constabulary, halos almost 150 kasundalo sa bahay nagkakasira. Yung kumakain ba? Binabayaran lang pagsweldo. So may grocery kami. Hindi ako sanay sa trabaho. Una kong pag-worker, dinambakan ako ng mga comforter ng mga kumot, pinalabas sa akin. Grabe. Sabi ko, Lord, bahala ka na. Habang ko naglalaba, patanggal lang yung mga balat ko dito. Hanggang maghapon, tumutulong luha ko. Akala ko tapos na. Tinawag naman ako, Barndy, sama ka magigib ng tubig. Kasi doon sa Pastoral Maletsis, may hinang tubig. Doon kami sa may lagro, nag-iigib ng tubig. Ang isang jeep na saraw, mahaba, tag 20 containers, kasama ko, asahin. Hindi pa tapos, hindi pa ako tapos laba ko. Biya mo na, basta sumunod ka sa utos. Biyahan ko, mapasagad ako. Ano naman? Akala ko tapos na. Pagdating, gawain, Maran, ikaw daw maiwan sa kusina. Hanggang matapos ang gawain, huwag ka matulog. Hindi malinis ang kusina, hindi malinis ang kaldero, at hindi ka matulog pa hindi tapos sa mga plato, mahugasan mo lahat. Uupo. Ganoon lang ko, upo na upo. Ngayon, marunong ka ba magsaing? Kung marunong din. 4 kami pinasaing, 4 ang kaldero ng lalaki. So talaga, hindi ko marunong magsaing. Maglungag ba? Luto na kami. Andiyan yung mga co-workers namin, pag gabi na, galing sa gawain, mag alas 2, alas 10, alas 11. Itsukain. Pagtanggal ng kaldero. Sino nagluto ng saing ng kanin? Ang aming sinaing ng kanin, puro lahat hilaw. Ito na. Nalaman kami, pinapasting kami ng 10 days. Yun po ang training namin sa Pasul House. Iyakan kami. Ilagyan tubig ulit, inuto nila. Nakakain yung mga co-workers ko, alas 3 naman na yung araw. Ganon ang buhay manggagawa, hindi basta-basta. Kaya sabi ko sa mga pastor, nung uli, nakita na pa hindi ko kaya, may sinutusan mga pastor sa punta sa kwarto ko. O yan di, sabi ng mga pastor,
Para hindi ako daw tinawag dito sa loob muna. Iba yung training mo. Lalabas ka, tapos maghanap ka ng matirahan. Every service, punta ka sa mga pastor, mag-report ka. Araw-araw, maghayo ka, mangaral ka ng Ebanghelyo. Kailangan sa araw-araw, may 100 ka kaluluwa mapatanggap. Dahil sa 100 ka kaluluwa, 10 lang daw baniwala. Sa 10, isa lang yung sincero. Ganun pala kahirap magligtas ng kaluluwa. Experience ng ating dearly beloved pastor. Kuya ko, balik ko sa mga pinsan ko. Isang room lang kami, doon na kami matulog, maluto, tanan. Hirap. Hanggang sila nakatapos, naging profesyon ako na iwan. 5 months, wala akong bayad sa upa. Araw-araw, nagpupuri ko 2 oras. Fasting ako, tubig iniinom ko. Mamababa ako. Sampalok, hindi ko malang sagupon talaga. Hanap ako ng 100 souls na papangaralan ko. Dinala ko na yun sa QA Institute, hospital. So, sobra pa 100. Ang daming pasyente. Dinala ko sa PGS, sobra pa 100. Every day, halos 400, 500 na pasyente. Hanggang naikot ko ang lahat ng bagay. Yun ang pagsubok ng Diyos sa aking buhay. Sa sobrang kahirapan, gutom na gutom, lumalakad na ako, makain. Naging makapal yung mukha ko, may mga karinderya, restaurant, nagpipreach ako, umiyak ako. Nahipo yung may-ari, bigyan nyo nga ng pagkain yan. Gusto nga to ako, kain ako. Yung nagbabarbecue, pinapangaralan ko. Hanggang sa kikinig, nasusunog yung barbecue. Sabi, sa'yo na lang ha. Sabi, salamat, pinakain mo ko ng barbecue. Sige lakad, tanggal yung tako ng sapatos ko. Punta ko sa sapatiro, pangaralan ko. Umiyak ako. Sabi niya, sige, wag mo na lang bayaran. So nakita ko ang kamay ng Diyos. Sa pagsunod, nakita ko. After that, grabe mahimala sa pangangaral, nagtitipay ako na every overnight, glory to God sa habag ng Diyos ko ng mga pastor, nagkaroon ng kapuspusan, revival, hanggang ako'y pinagpala, na-recognize ko na iba-iba't mga kapatiran, sinasama na ako, doon tayo, maghayo tayo. Yun, silang ginamit, nag-provide ng aking pagkain, pero mamasay mga damit, mga minimal, sumunod ako. Hanggang 1988, naging single square ako naging leader ng single square. Hanggang nagkusada San Fernando, Pampanga, hindi ko alam, sa aking pagka-single square, sabi ng Pastor, Brian, willing ka ba magpagamit? Kayo dito mag-collapse sa makaluluwa. Di nag-start, tinawag ako maging manggagawa. 1988 pa. Until now, hindi ko pinagsisihan. Yung mga turo, kahirapan sa buhay, mga nadaanan namin, mga pagtutuwid, hindi basta-basta. Halos, makalbo ka, maputulan ka ng sungay. Kalimutan mo kung sino ka. Kaya ang paglilingkod sa Diyos, walang profesional. Walang abogado, ano ka? Kailangan pasurahin mong sarili mo. Sabi ni Pablo, everything I gain, I counted loss for Christ. But dang, di yun yung dang. Hugaw lang, dumi. Upang maabot ko lang ang kahalang doon na excellency of Christ na tumawag sa akin. Nagpatuloy ang lingkod nyo hanggang ganito na. Hindi ko sukatalain, pagkatiwalaan kami. 1990, naordinahan ako sa Cebu, crusade, 10 days crusade. For the first time. Di pa ko marunong Sinibuano, Ilonggo pa ko, pinag-short ko ni Mama Dir. Puliki ko salita o Tagalog o Ilonggo. At saka Bisaya. Yun, nagpatuloy. Hanggang binigyan ako ng beloved wife. 1994, nag-asawa kami short ko, Surigao kami na-assign. 12 years kami sa Surigao. Nag-umpisa kami sa pioneering after crusade. Kaya anak kong si Lablab, payak. Dahil yung kinakain ng sweetheart ko, ganahan siya ng saging na hilaw. Yung palaging pinapanamko niya. Kain na kain, saging na hilaw kami. Ginamos. Di wala kami makain. Sa likod ng bahay, mayroon irrigation, kanal. Mataba yung mga kangkong. Yung pinapamitas ko yung kangkong. Yun ang adubuhin ko. Yung papa namin, beloved mama ni sweetheart ko, may tindahan.
stall sila sa palengke. Kailan humingi doon? Sila mismo nagdadala ng sa bahay. Ba't hindi kayo pumunta sa palengke? Wala kayong makain. Sabi ni Papa Vicente, kumakain ka pala ng tangkong? Sabi ko pa, yun ang pinakadabis. Ganun ba? Tumawa. Tapos, bili ako ng tilapia. Sabi, ay, kumakain ka ng tilapia? Marumi yan. Kasi sa Surigao, ang mga isda, puro sa ilalim ng bato. Kaya hindi sila kumakain ng tilapia. Kaya sabi, marumi. Kumain ng tilapia. Sabi ko, napakarasarap yan pa. Naranasan namin mag-asawa. Ang napanganak namin mga bata namin. Pero wala kaming reklamo. Yung pangako ng Diyos pinanghawakan ko, let us hold fast the profession of your faith without wavering. Pangawakan mo ng matibin mo ang ng pagkatawag sa inyong pananampalataya. Walang pag-alinlagan. Walang atras abante. Walang question. Kaya sabi ng Biblia, for He is faithful that promise. Tapat ang Diyos sa kanyang pangako. Ngayon, kinahabagan kami. Of course, so nagdalangin ng ating dearly beloved pastor, the whole blessed Almeida family. Hindi makalimutan ng mga laala, iniwan babis ng pastor Mamadira. Malaking bagay para sila sa amin. Grabe na pagmamahal, grabing hindi ko maintindihan ng pagmamahal. Hindi masuka. Malaala kanina, lahat. Grabe pag-alala nila. Hindi ko makalimutan. Hindi masaysay. Kaya sabi ko sa akin sarili, who am I and who we are? Sino ako at sino kami? Nga gano'n na lang. Kaya ako maminamahal sa habag ng Diyos lamang. Kung anong natutunan ko sa iglesyang ito, anong tinuro natin sa magitan ng salita, pinapanghawakan. I know Christ and receive Christ. My age is only 22 years old. 22 years old lang. Patuloy ako. Ay gusto ko sumakay sa barko, hindi ako pinalad. Iba pala yung tawag ng Diyos sa akin. And ang sabi niya, my thoughts are not our thoughts. Either our ways are His ways. Yung ating pag-iisip, hindi pag-iisip ng Diyos para sa atin. Yung kanyang kapamaraanan, hindi natin kapamaraanan. Ang gusto natin, ganito, ang Diyos ayaw niya, kaya tayo magawa. Kaya ang maganda, sunod-sunuran na lang tayo. Lalapit na tayo sa Diyos na may malinis na puso, totoong panampalataya, malinis na puso, galing sa masamang mga puso pag-iisip, at pagtibayin natin na matatag at malakas yung ating panampalataya. Dito tayo tinawag ng Diyos, ipagpatuloy din, walang pag-alinlagan. Walang atras sa bantide, totoo ang pangako ng Diyos. God is faithful that promise. I will never leave thee, nor forsake thee, and I will never fail thee. Wherever you are, wherever you go, whatever you do, ang Diyos kasama tayo. Kasama natin tayo, pabayaan ng Panginoon. Kaya encourage ko kayo mga beloved brethren, kung bakit hindi namin iisip ang sakripisyo. Hindi namin iisip ang pagod. Hindi namin iisip anong mangyari sa buhay namin. Then I know that He is the one who holds our future for tomorrow. Ang Diyos na nakaalam. He is the one who holds our future. What is our life for tomorrow? Ang Diyos lang. Basta tiwala mo lang sa Kanya. Pangawakan mo, let us hold fast the profession of our faith without wavering. For He is faithful that promise. After trials, after mga pagtutuwid, darating ang pagpapala. Pagkatapos ng gabi, sisikat ang araw, mayroong liwanag. Beyond the thirst, there is a blessing. There is a promise of God. Kaya mga minamahal, magpakumbaba lang tayo. Serve the Lord with all humility and fear. Paglingkuran ng Diyos, buong pagpakumbaba. Buong takot. Dahil pag buong takot ka, maglingkod ng pakumbaba, ang susunod. And life. Treasure, pagpapala at buhay ang ating matanda. Pag-ibasa lang Proverbs chapter 22 verse 4. Kindly, Brother Anthony.
Praise the Lord. Sa aklat ng mga kawikaan, Kabanata 22, ang talata ay 4. Ang kagantihan sa kapakumbabaan Ang kagantihan ng pagpakumbabaan at ang pagkatakot sa Panginoon ay kayamanan at karangalan at buhay. Palakpakan Amen. ng Diyos. Ang kagantihan ng pagpakumbabaan at ang pagkatakot sa Panginoon ay kayamanan at karangalan. The Lord will honor you. The people will honor you. At buhay. Buhay na bayapa, buhay na maligaya, buhay na masagana, plus buhay na walang hanggan sa langit. In humility and fear, in serving the Lord, treasure. By humility and the fear of the Lord are riches, and honor, and life. Kaya yung bawat salita ng Diyos, pangawakan niyo mga minamahal. You must write it in the table of your heart. Isulat mo dito. Sa Bisaya pa, isulat mo sa tapan ng iyong kasing-kasing. Write it in the table of your heart. Meditate it day and night. I-meditate natin. Wala tayong success sa lupa without the Word of God. Ang Biblia lamang, if we are to be, magkaroon ka ng success sa lupa, sa Word of God ka magbase. By humility and the fear of the Lord are riches and honor and life. Pagpayapan ng pagkumbaba ka, ay takot ka, hindi ka namang luloko. Amen. Dahil payamanin ka ng Diyos. Hindi man ka mayaman, pero kakain ka ng 5 beses ang araw. Amen. Amen. Maghahanap ka na palagi ng CR sa sobrang pagkabala. Dahil pangako ng Diyos. Dahil marunong ka magpakumbaba. Marunong ka na matakot sa Diyos. That's why, payamanin ka. Riches, honor, respetuhin ka ng tao. Honor, pasiduhin ka ng tao. And life, buhay. Buhay na sagana. Buhay na payapa. Buhay na maligaya. Magandang buhay. Plus, buhay na walang hanggan. Last verse, Revelation chapter 3, verse 11, na hindi pag-ibas. Praise the Lord. Sa aklat ng Apokalipsis, Kabanata 3, ang talata ay 11. Ako ay dumarating na madali. Panghawakan mong matibay ang nasa iyo upang huwag kunin ng sinuman ang iyong putong. Palakpakan po natin, Diyos. Behold, I come quickly, the Lord said. Hold that fast which thou hast. Panghawakan mo ng madali at mabilis ang diyan sa'yo. Yung nasa'yo. Ano yun? Yung kaligtasan. That no man walang tao ang aagaw ng yung putong corona sa ulo mo. The crown of life, the crown of righteousness, the crown of the Lord, ibigay sa atin. That's something heaven, we have to crown us. Kurunahan tayo ng Diyos dahil nakalampas tayo sa lupa. Naging matatag tayo. Ay anytime now, babalik ang Diyos. Siya nagsabi, behold, I come quickly. Kaya huwag ka magkumpiyansa, kapatid. Dahil ang Diyos, babalik ng madali. Kaya hindi mo binamatayan, kumpiyansa ka, diyan, babalik ang Diyos. I come quickly. Hold that fast. Panghawakan mo ang matibay at mabilis ang nasayo. Ano yon? Yung pangako kaligtasan. Na walang tao makaagaw ng iyong korona. Tao lang gamitin ng diablo upang agawin yung korona mo sa ulo. Kaya be wise, magbantay, huwag magpaluko, huwag magpalinla, huwag pagmaabuso. Be aware of that. Dahil the Bible say, babalik sa madali
Panghawakan mo yung yan sa'yo ng madali. Yung nasa iyo na, yung firmly secured, matatag mong kasiguran sa kaligtasan, yung yan na sa'yo, wag mo pabayaan yan na walang tao makaagaw ng iyong kuruna. Kumbaga yung ginto, yung perlas, diamond na sa'yo na. Hold that fast which thou hast, that no man take thy crown. Kaya kung di mo bantayan, aagawin ng tao sa iyo. Siyempre, ginto yan. Brilyante yan, diamond yan. Maraming tao mag-interest. Yung kaligtasan mo is more than diamond. Sobra pa. Dahil ang Panginoon, nang natagpuan mo siya, sabi ng Biblia, He is the hidden treasure. Nakatago na kayamanan ng Panginoon na sa puso mo, panghawakan, walang tao makaagaw. Amen? Kaya pag relax-relax ka, laylo-laylo ka, agawin ni Satanas. Tao ang gagamitin. Kaya wag ka siya sobra magtiwala sa tao. At wag ka rin tumingin sa tao. Wag ka maniwala sa matamis salita ng tao. Sabi ng Biblia, don't trust so much to a man or to the king, but trust the Lord. Palaala namin sa inyo. Before kami naging ganito, step by step, moving forward ang aming paglingkod sa Diyos. Dumanas kami ng grabing mga pagsubok sa buhay. Walang matirahan, walang makain, lahat. Pero yung faithful, He is faithful that promise. Dapat ay Diyos sa kanyang pangako. Pero dumanas kami ng ilang taon. 30 years na kami ng beloved wife ko. Ang paglingkod namin almost magpo 40 years na. Sa habag at awa ng Diyos. Pinangawakan kami. Dito pa rin kami. Ang sekreto, huwag mo titingnan yung katitisuran. Huwag mo titingnan yung masama. Huwag mo tingnan yung makasira sa'yo. Huwag mo tingnan ang kahinaan ng iba. Huwag ka makinig sa mga walang kabulan istorya. Focus your heart and mind and self in praising and worshiping the Lord. Do your job and your duty, obligation para sa Diyos. Don't focus, don't mind anything sa iyong palibot because you are surrounded by iniquity. Napahiutan tayo ng kasalanan at we are surrounded by temptation. Pabayaan mo sila. Pabayae! Pikit mata, tasalangit, Lord! I am yours, Lord! I am yours, Lord! Ako ay para lang sa iyo, Lord. And without God, without the help of God, we are useless. My beloved. Kaya hold fast. Pangawakan yung pagtibayin niyo ang iyong panampalataya. Walang pangalinlan. Sitarili. Awitan natin, Diyos.